Update po tayo ngayon guys sa kalagayan po ng ating presidente. Ngayon po meron po tayong nasagap na balita. Kumpirmado po talaga na itinatago po daw ang kalagayan po ni BBM. Kaya nandito tayo. Gusto po natin na i-update po sa inyo kung malala po ba itong karamdaman po na nagdapo kay President. Kaibigan, si tatay nandito. Salamat. Meron pong nagpaabot sa atin. Gusto po daw nilang malaman ang katotohanan dito. Kasi maraming nag-chat sa atin ay pick po daw yung mga isyo tungkol po sa kalagayan po ng presidente. Kasi po nag-live po daw. O ito po yung sabi ng ating kaibigan. Sa totoo lang, nang hindi pa po siya nakumpayan po sa hospital, no? Ipinapaabot na po ito ng ating kaibigan na mayroon pong karamdaman na hindi po maganda sa ating presidente. Ngunit ayaw po nilang ipalabas ang katotohanan, wala po tayong magagawa. Sa lahat po ng mga supporters po ng BBM, sa totoo lang, no? Alam po ninyo kung ano po ang kanyang nararamdaman po ngayon at karamdaman. Nandito si kaibigan, siya po mismo ang nagbigay po ng pahayag dahil po ay nakita po niya kahit hindi pa nadala o nakumpain sa hospital, yung karamdaman po niya ay kitang-kita na po talaga ni kaibigan. Sa lahat po ng makapanood sa ating video, alam po ninyo mas nauna po ang hinulaan ni kaibigan na mangyayari po sa ating presidente. Kaibigan, ano po ba ang update po kay President? Ito lang po, no? Tao man lang siya dahil nagkasala, nagkamali po sa kanyang mga naitupad na batas, patawarin pa rin natin at saka ipagdasal din natin na sana ay makapag move on ba, no? Ang kanyang karamdaman ngayon, sana po ay maka move on yung sakit po niya, sana po para mapangunahan po niya. Sana ay meron pang pag-asa ang ating bayan ngayon na mabigyan po niya ng magandang pamumuno. Kasi hindi po pwede na lagi na lang ganito, laging nag-aaway tapos nagsisiraan. Alam po ninyo, masakit po talaga isipin na ang ating presidente ay nagkakasakit. Kasi hindi pa huli ang lahat. Baka po ay pasukan po ng anghel ang kanyang isipan na sana ay magkaayos na po ang ating Vice President, kaibigan. Oo, ito po ang gusto po ng ating kaibigan. Ipagdasal pa rin natin. Huwag po natin hayaan na manaig ang demonyo. Tulungan nga natin na ipagdasal na sana po ay magbago ang kanyang isipan, na lalo na yung pamamalakad po niya dito sa ating bansa ay sana po ay maging maayos ito at makabawi, no? Sa lahat po ng mga supporters po ng Duterte, huwag po natin hayaan po na manaig po ang demonyo, no? Ipagdasal po natin na sana po ay maging maganda na po sana ang takbo ng ating bansa, lalo na at dawat dito malapit na yung halalan, di ba kaibigan? Pero kung magpapatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang hindi po maganda sa bayan natin, wala tayong magagawa. Sila mismo ang aani po yan, no? Ang karma, hindi po yan basta-basta na dumating. Kung sobra na ay darating talaga yan. Di tulad ng sili ay madaling maanghang, di ba? Umanghang, di ba? Di ba kaibigan? Oo. Sa lahat po ng mga nagtatanong, ito po ang kalagayan na nakita ng ating kaibigan, na inatake po talaga siya ng kanyang sakit ngayon, ang ating president. Wala man tayong magawa, no? Kundi ay magdasal po para sa ating kaligtasan dito. Mahirap po kung puro na lang kasamaan po yung nakikita natin, na sana po ay yung dapat po pukusan natin yung mga tao na taga ibang bansa ba, na mga gustong
mangagaw ng teritoryo tulad po ng China. Alam po ba ninyo guys, ito po yung mapapaabot ng ating kaibigan kung hindi ito maganda yung takbo ng ating bansa. Kung nag-aawayan, panoorin at pakinggan kaibigan. Totoo po yung sinasabi mo kaibigan. Oo, wala tayong kakayahan po labanan ang China, no? Ito lang po ang maibigay ng ating kaibigan ngayon na babala sa mga Pilipino na makikisali extension po ng Taiwan. Kung meron tayong balak na tumulong sa Taiwan, wag po natin ipagmayabang, hindi po natin ipaalam sa social media. Ano lang, tahimik lang sana. Di tulad ngayon, si Duterte, nung siya po ang nakaupo, sa totoo lang safety po tayo. Walang panghaharas dahil po alam po ng ex-president noon na pwedeng sabayan mo lang, no? Parang tubig, kung saan pupunta po yung agos, doon ka susunod para hindi ka pirsahin. Kaya ito, nagpakita kayo ng gustong lumaban po sa sayo. Wala tayong kakayahan po doon. Yun po ang totoo. Kung meron tayong mga balak na tumulong, di sana hindi ibalita. Ito po ang payo ng ating kaibigan ngayon na nakikita po nila sa inyo. Totoo yan. Sinabi ng ating kaibigan, wala tayong kakayahan na labanan po ang China. Yun po ang totoo. Hindi po tayo pwedeng umasa sa ibang bansa tulad po ng Amerika. Hindi po natin alam, no, na meron po silang pakay sa atin na gusto nilang makuha. At saka, sinabi na po ito ng ating kaibigan noon, no, pwede tayong iwan ng Amerika kung sakali man tayo ay lusobin, wala tayong magagawa. Sino ang mag-sacrifice dito? Yung buhay po ng mga inosenteng tao na makikita na lang na sa social media, nadaganan dahil po sa mga ginagamit po nilang mga high power na mga kagamitan po sa panggera, di ba? Isipin po natin. Ngayon, nakita ng ating kaibigan, dapat po ay hindi po tayo, no, pwedeng magpapaabot kung tayo man ay mayroong suporta sa Taiwan. Babala po talaga. Lalo na ang ating presidente nagkasagit na ito na po ang katotohanan. Sabi ng iba kaibigan, fake news daw. Pero hindi po nyo maitago yan. Lalabas at lalabas yan. Tulad po ni Lisa. Anong nangyari? Diba? Nakalabas pa rin yung mga isyu kaibigan, di ba? Kaya sa lahat po na nagtatanong, maraming salamat sa inyo. Dahil po ang katotohanan po ay sana po ay makarecover si BBM. Dahil po sobrang stress siguro ito. Kaya inatake.